Listen to me though. I've been listening to you. I've been giving you information. Listen, anybody could be behind that mask. Ang mga pulis ay kilala sa kanilang tungkulin na panatilihin ang kapayapaan at kaligtasan ng lipunan. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagagamit nila ang tradisyonal na pamamaraan upang mahuli ang mga kriminal. Sa harap ng masalimuot na mga krimen, nagiging mas creative at kakaiba ang mga tactics na ginagamit ng mga pulis upang mapigilan ang iligal na gawain. Mula sa paggamit ng high-tech na kagamitan tulad ng drones, facial recognition software at undercover na operasyon hanggang sa mga estratehiyang hindi inaasahan gaya ng pagpretend bilang delivery personnel o mag-disguise ng kakaibang karakter na kung saan ang ganitong mga pamamaraan ay kanilang nasisiguro na ang mga kriminal ay mahuhuli at mapapanagot. Kaya naman sa video na ito ating aalamin ang iba't ibang tactics na ginagawa ng mga pulis. Kaya naman simulan na natin. Number 1, tail light touch. Ang tail light touch ay isang taktika na ginagamit ng mga pulis, partikular sa United States, tuwing may traffic stop o kanilang papahintuin ng isang sasakyan sa kalsada. Sa simpleng paraan, bago lumapit ang opisyal sa harapan ng kotse, hinahawakan muna niya ang tail light o likurang bahagi ng sasakyan. Bagamat tila simpleng aksyon lamang ito, may mahalagang dahilan ang mga pulis sa paggawa nito. Una, ang pagtap sa taillight ay nagsisilbing paraan upang markahan ang sasakyan sa pamamagitan ng pag-iiwan ng fingerprints. Kung sakaling maganap ang isang krimen o kung mayroong pangyayari kung saan biglaang tumakas ang driver, ang bakas na iniwan ng pulis ay magiging mahalagang ebidensya na makakatulong sa pag-track o pagtukoy sa sasakyan. Bukod dito, ang tail light touch ay isang paraan upang mabigla o madistract ang driver. Sa pagtap ng pulis sa likurang bahagi ng sasakyan, nagiging alerto ang driver sa presensya ng pulis at binibigyan nito ng kaunting segundo ang pulis para obserbahan ang loob ng kotse habang hindi nakatingin ng driver. Isang halimbawa nito ay sa mga high-risk traffic stops kung saan may hinala ang pulis na may dalang illegal na baril ang driver. Kaya't ang simpleng tap na ito ay nagbibigay ng sandaling oras para masigurado ang kaligtasan ng opisyal. Number 2, a glass of water. Ang taktika ng pag-aabot ng baso ng tubig o iba pang inumin sa isang taong kinikwestiyon ay isa sa mga hindi inaasahang pamamaraan na ginagamit ng mga pulis upang makuha ang DNA at fingerprints ng isang suspect o taong iniimbestigahan. Sa taktikang ito, ang isang pulis o investigador ay maaaring mag-alok ng baso ng tubig o inumin habang kinakausap ang tao, kadalasang sa isang tila kaswal na paraan upang hindi nito mapansin ang tunay na intensyon ng pag-aabot ng baso. Sa sandaling hawakan at gamitin ng suspect ang baso, may iwan ang kanyang fingerprints sa baso o lalagyan ng inumin at malamang ay makakakuha rin ang mga investigador ng DNA sample mula sa mga labi ng inumin o marka ng laway sa gilid ng baso. Ang taktikang ito ay mahalaga lalo na kung ang taong iniimbestigahan ay hindi pumayag na kusang loob na magbigay ng kanilang fingerprints o DNA para sa investigation. Samantala, isang halimbawa ng ganitong taktika ay nangyari sa isang kaso kung saan ang pulisya ay may hinalang suspect sa isang seryosong krimen ngunit kulang ang ebidensya upang makakuha ng warrant para sa DNA testing. Sa isang interrogation session, inalok nila ang suspect ng baso ng tubig at matapos niyang gamitin ito, ang baso ay isinailalim sa forensic testing na nagresulta sa pagmatch ng DNA ng suspect sa ebidensya mula sa crime scene. Number 3, deceptive interrogation. Ang pagsisinungaling ng mga pulis ay isang taktika na tinatawag na deceptive interrogation na kung saan pinapayagan silang magsinungaling upang makakuha ng impormasyon o kumpisal mula sa isang suspect kapag kulang ang ebidensya. Sa ilalim ng batas sa maraming bansa, kabilang ang United States, pinapayagan ang mga pulis na gumamit ng mapanlinlang na mga pahayag o magpakita ng pekeng ebidensya sa panahon ng interogasyon. Halimbawa, maaari nilang sabihin sa suspect na may CCTV footage, DNA match o saksi na nag-uugnay sa kanya sa krimen kahit na wala talaga silang ganitong ebidensya. Layunin ng ganitong taktika na ilagay ang suspect sa pressure na umamin o magbigay ng dagdag na detalye, lalo na kung makukumbinsi siya na may ebidensyang hindi na niya maitatanggi. Ang isang kilalang kaso kung saan ginamit ang ganitong taktika ay ang kaso ni Brendan Dassey sa dokumentaryong Making a Murderer. Sa kanyang interogasyon, pinipilit ng mga pulis si Dassey na umamin sa pagpatay sa pamamagitan ng pagbibigay ng misleading na impormasyon
na para bang mayroon silang matibay na ebidensya laban sa kanya. Sa kabila ng kakulangan sa konkretong ebidensya, umamin si Daci matapos siyang makumbinsi na wala na siyang ibang paraan. Subalit ang ganitong taktika ay may kontrobersya dahil sa posibilidad ng false confession, lalo na sa mga kabataan o may mababang kakayahang intindihin ng sitwasyon. Gayunpaman, patuloy itong ginagamit ng pulisya dahil epektibo itong paraan sa pagkuha ng impormasyon at pagpapabilis ng kaso. Bagamat nangangailangan pa rin ng balanse sa paggamit nito upang maiwasan ang paglabag sa karapatan ng mga iniimbestigahan. Number 4. Using lie detectors. Ang paggamit ng lie detector na kilala rin bilang polygraph ay isang taktikang ginagamit ng mga pulis na madalas pagdudahan dahil hindi nito aktual na natutukoy kung nagsisinungaling ang isang tao. Sa halip, sinusukat lamang nito ang ilang physiological reaction tulad ng pagbilis ng tibok ng puso, paghinga at pamamawis na maaaring palatandaan ng stress o tensyon. Ginagamit ito ng mga pulis sa ilang pagkakataon upang magpataw ng pressure o makakuha ng mas maraming impormasyon mula sa suspect. Dahil sa taktika na ito na kung saan ang pagkakaalam ng suspect na isinailalim siya sa polygraph o lie detector ay madedetect nito kung ang kanyang sinasabi ay totoo o hindi at maaaring magresulta sa hindi sinasadyang pag-amin o pagbibigay ng dagdag na impormasyon upang hindi na madagdagan pa ang kanilang kaso. Halimbawa ng paggamit ng lie detector sa isang kaso ay sa kaso ni Gary Ridgway na kilala bilang Green River Killer, na kung saan gumamit ng lie detector ang mga investigador upang mapabilis ang usad ng investigasyon noong 1980s. Bagamat hindi siya napaamin agad sa polygraph test o lie detector test, ay nakatulong naman ito upang mas mapag-isipan ng mga pulis ang iba't ibang taktika sa kanilang susunod na mga operasyon. Ngayon, ang polygraph o lie detector ay patuloy na ginagamit bilang supplementary tool kahit walang kasiguruhan sa resulta. Gayunpaman, sa maraming bansa ay hindi ito tinatanggap bilang ebidensya sa korte dahil sa kakulangan sa scientific validity. Number 5. Cop barking like a dog. Ang pagtahol ng pulis na parang aso ay isa sa mga kakaibang taktika na ginagamit sa ilang operasyon para takutin o pilitin ang mga suspect na sumuko, lalo na kapag wala silang aktuwal na police dog sa lugar. Ginagamit ang ganitong taktika upang akalain ng suspect na may trained police dog na handang umatake kung hindi sila lalabas o susuko. Ang pagtahol na parang aso ay hindi lang para takutin kundi para rin madisorient ang suspect, lalo na kung sila ay natatakot sa mga aso o hindi tiyak sa kung ano ang kanilang gagawin. Ang ganitong taktika ay ginagamit rin upang makuha ang kanilang atensyon at magparamdam ng presensya ng mga pulis nang hindi agad nagpapakita ng aktuwal na banta. Isang halimbawa nito ay sa kaso sa New York noong 2002 na kung saan ang isang pulis ay nagkunwaring tumatahol upang mapilitang sumuko ang isang suspect na nagtago sa isang gusali. Sa pamamagitan ng pagkukunwari na may kasama silang aso, naging epektibo ang kanilang pagsubok na palabasin ang suspect mula sa lugar kung saan siya nagtatago. Bagamat hindi karaniwan ang ganitong paraan, ipinapakita nito kung paanong gumagamit ng creative tactics ang mga pulis sa iba't ibang sitwasyon upang mapanatili ang kaayusan at masolusyonan ng mga krimen. Number 6. Good cop, bad cop interrogation method. Ang good cop, bad cop ay isang kilalang interrogation tactic kung saan gumagamit ang mga pulis ng dalawang magkaibang estilo upang makuha ang tiwala at pakikipagtulungan ng isang suspect. Sa taktika na ito, ang bad cop ay magiging masungit at agresibo, maglalabas ng banta o magbibigay ng matinding pressure upang matakot ang suspect. Kapag naitakda na ang tensyon, papasok naman ang good cop na magpapakita ng kabaitan, pakikiramay at pagiging mas maunawain sa suspect. Ang ganitong diskarte ay nagbibigay ng illusion sa suspect na may kakampi siya sa interogasyon na nagbubukas ng oportunidad na maging mas komportable siya sa good cop at posibleng magbigay ng mga impormasyon na magpapagaan sa sitwasyon. Ginagawa ito ng mga pulis upang bumaba ang depensa ng suspect at makapagbukas siya ng mga detalye na maaring makatulong sa investigasyon. Halimbawa, sa kaso ng New York serial killer na si David Berkowitz na kilala bilang Son of Sam, ginamit ng mga investigador ang good cop, bad cop technique upang mahikayat siyang makipagtulungan sa kanila. Bagamat hindi lahat ng kaso ay naging matagumpay sa pamamagitan ng paggamit ng ganitong taktika, gayunpaman patuloy itong ginagamit dahil sa kakayahan nitong manipulahin ang emosyon ng suspect at pataasin ang posibilidad ng pag-amin o pagbubunyag ng mahalagang impormasyon.
Number 7. The meaning behind the 3 siren sounds. Ang tatlong uri ng tunog ng sirena, ang wail, yelp at phaser ay ginagamit ng mga pulis upang magbigay ng partikular na mensahe at makaapekto sa reaksyon ng mga tao sa kalsada. Ang wail na may mabagal at pabago-bagong tunog ay karaniwang ginagamit para sa malalayong distansya na nagpapahayag sa mga sasakyan at pedestrian na paparating ang mga pulis. Ang yelp na may mas mabilis at mataas na tono ay ginagamit naman sa mas mabibilis na pagmamaneho at mas masikip na kalsada, kadalasang para makakuha ng agarang atensyon mula sa mga driver na kailangang magbigay daan sila. Ang phaser o high-low naman ay mas mabilis at paulit-ulit ay ginagamit para sa pinakamataas na level ng emergency at madalas sa urban areas kung saan mataas ang noise level na may layuning magdala ng urgency at takot upang mabilis na makapagbigay daan ang mga tao. Ang taktika na ito ay mahalaga sa pagresponde dahil sa kakayahan nitong manipulahin ang reaksyon ng publiko dahil ang bawat uri ng siren ay nagdudulot ng iba't ibang emosyon. Number 8. Cryptic code words. Ang paggamit ng cryptic code words ay isang hindi pangkaraniwang taktika na ginagamit ng mga pulis upang makipag-ugnayan ng hindi naiintindihan ng iba, lalo na sa mga operasyon na sensitibo o dapat manatiling lihim. Ang mga code word na ito ay madalas na naglalaman ng mga pahiwatig o simbolikong kahulugan na kilala lamang sa loob ng pulisya o mga ahensya ng seguridad. Ginagamit ito upang maiwasan ang paglabas ng impormasyon sa mga kriminal o iba pang hindi autorisadong individual na nagmamasid sa kanilang komunikasyon. Halimbawa, ang isang code word ay maaaring gamitin para sa mga operasyon na may aarestuhin na kung saan ang isang tila normal na pag-uusap lamang ay naglalaman pala ng mga instructions sa mga miyembro ng operasyon. Ang isang kilalang insidente na nangyari sa panahon ng Operation Neptune Spear, ang misyon na nagresulta sa pagkamatay ni Osama Bin Laden. Sa operasyon, ginamit ng mga Navy SEAL ang mga code words upang makipag-usap sa isa't isa habang umuusad sa kanilang target na tinitiyak na ang kanilang mga galaw ay nananatiling lihim mula sa anumang monitoring na maaring gawin ng mga kaaway. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng cryptic code words ay nagbibigay daan sa mas epektibong koordinasyon at proteksyon ng mga operasyong may mataas na panganib. Number 9. Highlights. Isang hindi pangkaraniwang taktika na ginamit ng isang pulis na ibinahagi sa isang Quora user conversation na kung saan sinabi ng pulis na ginawa niyang basain ang isang brown paper towel at idinikit niya ito sa isang headlight ng kanyang patrol car upang hindi agad malaman ng mga bumibiyaheng sasakyan na may mabilis na speed limit na siya ay sinusundan na pala ng pulis. Ang ideya ay nagmula sa pagnanais na gawing mas epektibo ang pag-monitor ng mga speeding cars nang hindi kailangang gumamit ng mga traditional na speed traps. Sa pamamagitan ng pagdikit ng may tubig na papel sa headlight, lumilikha ito ng isang optical illusion na nagiging dahilan upang magmukhang mas mababa ang liwanag ng ilaw ng headlight kaya nagiging aware ang mga driver. Kapag nakakita ang mga driver ng tila mahina o kakaibang liwanag, ang ilan ay kumikilos nang mas maingat at bumabagal ang kanilang speed na kung saan napapansin ng mga pulis ang lumalampas sa speed limit. Halimbawa, sa isang insidente sa California, nagamit ang ganitong estratehiya ng isang pulis sa isang highway kung saan madalas ang mga speeding violations. Sa pag-obserba ng pulis ay nagbigay siya ng warning sa ilang driver na bumabagal at nilapitan ang mga ito upang ipaalala ang tungkol sa speed limit na nagresulta sa mas mababang bilang ng speeding violations sa lugar. Number 10. Range R Radar. Ang Range R Radar ay isang advanced technology na ginagamit ng mga pulis para sa pagsubok ng bilis ng mga sasakyan sa kalsada. Ang teknolohiyang ito ay sinusukat ang bilis ng mga sasakyan kahit na mula pa sa isang malayo na distansya ang mga police cars kumpara sa mga tradisyonal na radar gun. Sa pamamagitan ng paggamit ng microwave radar technology, ang Range R radar ay may kakayahang makuha ang bilis ng mga sasakyan kahit mula sa mas mataas na posisyon, gaya ng mula sa isang helicopter o mataas na sasakyan na kung saan ang mga pulis ay hindi kaagad napapansin ng mga sasakyang kanilang sinusundan. Ito ay nakakatulong upang mapanatili ang mas mataas na antas ng kaligtasan sa kalsada at mas mapadali ang pag-monitor ng mga speed violators.
Samantala, noong 2010, ginamit ang Range R radar sa isang operasyon sa mga highway ng Florida kung saan maraming aksidente ang naganap dahil sa speed driving. Ang mga pulis ay nakapagbigay ng mga tiket sa mga speeding drivers mula sa mas mataas na lugar nang hindi kinakailangang mag-set up ng mga nakikitang speed traps sa lupa na naging dahilan upang mabawasan ang mga violations sa lugar. Number 11, bird drones. Ang paggamit ng bird drones ay isang kakaibang taktika na nagiging mas popular sa mga operasyon ng pulisya, na kung saan ang mga drone na may disenyo na katulad ng mga ibon ay ginagamit para sa surveillance at secret operations. Ang mga bird drones ay dinisenyo upang magkaroon ng natural na paglipad na nagpapalabo sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga kameras na nakakatulong sa mga pulis na mas madaling makakuha ng impormasyon mula sa mga lugar na mahirap maabot o sa mga sitwasyon na hindi nila maaaring maobserbahan ng direkta. Ang mga drone na ito ay kadalasang ginagamit sa mga operasyon na may kaugnayan sa mga krimen, tulad ng drug trafficking o hostage situations, na kung saan ang mga pulis ay nangangailangan ng mga real-time na impormasyon tungkol sa mga kilos ng mga suspect. Ang isang halimbawa ng paggamit nito ay noong 2017 nang gumamit ang mga pulis sa California ng bird drones upang masubaybayan ang isang grupo ng mga suspected gang members na nagtitipon sa isang nakatagong lokasyon. Sa tulong ng mga drone, nagawa nilang makuha ang mahahalagang ebidensya na nagpatibay sa kanilang investigasyon na nagresulta sa pag-aresto sa mga suspect at pag-disband ng gang. Number 12, Star Chase System. Ang Star Chase System ay isang makabagong teknolohiya na ginagamit ng mga pulis para sa mas ligtas at mas epektibong paghuli sa mga sasakyang tumatakbo mula sa mga otoridad. Sa halip na ituloy ang mga high-speed chases na maaring magdulot ng panganib sa mga civilian, ang Star Chase System ay gumagamit ng mga GPS tag na maaring makikita mula sa isang police vehicle at ididikit sa mga tumatakbong sasakyan. Kapag natag na ang sasakyan, ang mga pulis ay mamomonitor na ang lokasyon nito ng real-time at makakapagdesisyon kung kailan at paano nila huhulihin ang mga kriminal sa mas ligtas na paraan. Ang diskarte na ito ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kaligtasan para sa mga driver at pedestrian at nakakatulong pa sa mga pulis na magpatuloy sa kanilang operasyon. Samantala, ang isang halimbawa ng paggamit ng Star Chase System ay noong 2018 sa isang high-speed chase sa Virginia, na kung saan ang isang suspect ay nagmamaneho ng ninakaw na sasakyan. Sa halip na ituloy ang chase, inilunsad ng pulis ang GPS tag sa sasakyan ng suspect na nagbigay daan sa kanila upang mamonitor ito mula sa malayo at sa kanila ito hinuli sa lugar kung nasaan ng suspect. Sa madaling panahon, nahuli nila ang suspect sa isang mas ligtas na paraan nang hindi nagdulot ng panganib sa publiko. Number 13, Bola Wrap. Ang Bola Wrap ay isang makabagong non-lethal device na ginagamit ng mga pulis upang kontrolin ang mga sitwasyon kung saan ang mga suspect ay tumatakas o nagiging agresibo. Ang device na ito ay gumagamit ng isang sinulid na bola na may kakayahang bumulagta sa mga binti ng suspect na nagiging sanhi ng pansamantalang pagkawala ng kanilang kakayahang kumilos. Ang layunin ng Bola Wrap ay maiwasan ang paggamit ng matinding puwersa at makamit ang mas ligtas na pag-aresto at iniiwasan ang panganib ng injury sa parehong pulis at suspect. Ang taktika na ito ay nagpapakita ng layunin ng mga pulis na gumamit ng mas mahinahon at kontroladong paraan sa mga tense situations. Halimbawa, noong 2019, ginamit ang Bola Wrap sa isang insidente sa Arizona na kung saan ang isang lalaki ay nagpakita ng agresibong pag-uugali at may balak na tumakas mula sa mga pulis. Sa halip na ituloy ang chase o gumamit ng mas malupit na pamamaraan, inilunsad ng mga pulis ang Bola Wrap na matagumpay na nagtali sa mga binti ng suspect at nagbigay daan sa mas madaling pag-aresto ng walang labanan. Number 14, the Sting Operation. Ang Sting Operation ay isang diskarte na ginagamit ng mga pulis upang mahuli ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagsaayos ng mga sitwasyon kung saan ang mga suspect ay hindi alam na sila ay nasa ilalim ng surveillance. Karaniwang isinasagawa ang mga operasyon na ito sa mga sitwasyon ng illegal trade, bribery o iba pang krimen na nangangailangan ng lihim na operasyon. Ang layunin ng isang sting operation ay mahuli ang mga suspect sa akto ng paggawa ng krimen na nagbibigay ng solidong ebidensya para sa kanilang krimen. Isang halimbawa ng matagumpay na sting operation ay ang Operation Greylord na isinagawa noong 1980s sa Chicago, na kung saan ang mga undercover agents ay nagtago bilang mga abogado at judges.
Sa operasyon, nakipag-ugnayan sila sa mga corrupt judge and lawyer upang malaman ang kanilang mga illegal dealings na nagresulta sa pag-aresto sa mga corrupt na gawain ng maraming opisyal ng korte. Ang operasyon ay nagbigay diin sa kahalagahan ng transparency at integridad sa judicial system. Ang mga sting operations ay itinuturing na isang mabisang taktika sa pagpapatupad ng batas na nagpapakita ng kanilang determinasyon na labanan ng krimen sa mga hindi inaasahang paraan kahit na may kasamang panganib at etikal na issue. Sa ganitong paraan, ang mga pulis ay nagiging mas proaktibo at mapanlikha sa kanilang mga pagsisikap na labanan ng kriminalidad. Number 15, phony phrasing. Ang isang kakaibang pananalita ng mga pulis upang malinlang ang mga tao na sundin ang kanilang mga utos kahit na hindi ito isang legal na utos ay isang taktika na maaaring ituring na hindi pangkaraniwan sa pagpapatupad ng batas. Sa pamamagitan ng partikular na pagpili ng salita, ang mga pulis ay maaaring magbigay ng mga utos o pahayag na nagmumukhang authoritative na naguudyok sa mga individual na sumunod kahit na wala silang legal na obligasyon na gawin ito. Ang mga pulis ay gumagamit ng ganitong diskarte upang makontrol ang sitwasyon, makita ang posibleng karahasan o makuha ang impormasyon mula sa mga suspect. Halimbawa, sa isang insidente sa isang nightclub na kung saan isang pulis ang gumamit ng mga salitang maaaring nagbigay ng impresyon na siya ay nagbibigay ng utos sa isang tao na umalis sa lugar. Sinabi ng pulis na mas mabuti pang umalis ka na dito bago pa tayo magkaaberya kahit na wala itong legal na basehan. Ang takot na dulot ng tono at wika ng pulis ay nagbigay daan sa tao na umalis kahit na hindi ito isang legal na utos. Ang ganitong estratehiya, bagamat kontrobersyal, ay nagpapakita ng kakayahan ng mga pulis na manipulahin ang sitwasyon gamit ang kanilang pananalita lamang dahil sa kanilang impluwensya na rin bilang isang pulis na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kaligtasan kahit na nagdudulot ito ng mga kontrobersya tungkol sa paggamit ng ganitong taktika. Number 16, playing dumb tactic. Ang playing dumb tactic ay isang diskarte na ginagamit ng mga pulis upang makuha ang tiwala ng mga suspect o mga taong sangkot sa krimen sa pamamagitan ng pagpapakita ng kawalang alam sa pangyayari, sa pamamagitan ng taktikal na pagpapanggap na hindi nila alam ang mga detalye ng isang sitwasyon. Ang mga pulis ay nagiging mas malapit sa mga tao na maaaring makapagbigay ng impormasyon o magsalita ng higit pa kaysa sa kanilang inaasahan. Ang layunin nito ay mahuli ang mga suspect na matibay na hindi nagsasabi ng kanilang nalalaman na nagre-resulta sa mas malalim na kanilang pag-uusap na maaaring magbigay ng mahalagang ebidensya o impormasyon. Halimbawa, noong 2015, may isang operasyon ang mga pulis sa isang kilalang drug den. Isang undercover officer ang nagpunta sa lugar at nagkunwari na isang newbie na gumagamit ng droga na hindi alam ang mga patakaran. Sa ganitong paraan, nakuha ng pulis ang tiwala ng mga tao sa loob ng bahay na nagbigay daan sa mga suspect na mag-usap tungkol sa kanilang operasyon at mga transaksyon. Dahil dito nakapagbigay ang mga drug dealers ng impormasyon na nagresulta sa isang malaking pagsalakay at pag-aresto sa kanila. Ang paggamit ng playing dumb tactic ay nagpapakita ng pagkamalikhain at kasanayan ng mga pulis sa pagmanipula ng sitwasyon na naglalayong mas mapadali ang kanilang operasyon at mapanatili ang seguridad ng komunidad.